Isang kilalang pangalan sa Pinoy hip-hop scene, si Hev Abi o Gabriel Abila, ang naging sentro ng usapan matapos ang isang insidente sa Quezon City na agad kumalat sa social media at entertainment news. Ang artist na nakilala dahil sa mga viral songs at malakas na presensya sa streaming platforms ay nasangkot sa isang police operation na ikinagulat ng kanyang mga taga-suporta. Ayon sa ulat ng mga autoridad, isinagawa ang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa barangay Laging Handa, Diliman. Ang operasyon ay may kaugnayan sa isang search warrant na inisyu bilang bahagi ng mas malawak na plano para sa community safety sa lugar. Sa mga oras na isinagawa ang operasyon, sinabi ng mga autoridad na may mga natukoy na bagay sa loob ng pinuntahan na lokasyon na kasalukuyang sumasailalim sa masusing pagsusuri. Ilang individual din na naroroon sa lugar ang isinama para sa karagdagang pagtatanong at beripikasyon ng mga detalye kaugnay ng insidente. Ipinahayag ng mga opisyal na ang kanilang hakbang ay nakabatay sa impormasyon na nauna ng nakalap tungkol sa mga posibleng isyong may kinalaman sa kaligtasan ng komunidad. Dahil dito, agad nilang isinagawa ang operasyon upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Pagkatapos ng operasyon, si Heva B ay dinala sa pangangalaga ng mga autoridad habang isinasagawa ang kaukulang proseso. Sinabi ng mga opisyal na may mga usaping may kaugnayan sa regulasyon ng armas at iba pang kontroladong bagay na isinasailalim sa standard na investigasyon at beripikasyon. Ang balita ay mabilis na kumalat online at naging trending topic, lalo na't si Hev Abi ay isa sa mga bagong mukha ng Pinoy hip-hop na sumikat sa maikling panahon. Kilala siya sa mga kantang tumatalakay sa karanasan ng kabataan sa lungsod. Kaya naman, marami ang agad na naapektuhan at nagbigay ng reaksyon sa social media. Sa gitna ng issue, agad na nagsalita ang kampo ng artist at itinanggi ang mga paratang na lumabas kaugnay ng insidente. Dagdag pa nila, handa silang makipag-cooperate sa mga autoridad upang malinawan ang lahat sa tamang proseso. Maraming taga-suporta ang nagpakita ng pag-aalala at nanawagan ng patas na pagtingin habang hindi pa tapos ang investigasyon. May ilan ding nagbigay diin sa kanyang kontribusyon sa local music scene at sa epekto ng kanyang musika sa mga kabataan. Samantala, may mga obserbasyon mula sa mga eksperto sa industriya na mas nagiging maselan ang sitwasyon kapag mga public figure ang nasasangkot sa ganitong uri ng usapin. Dahil mabilis kumalat ang impormasyon sa digital platforms, nagiging mahalaga ang pag-verify bago magbigay ng opinyon. Patuloy na sinusubaybayan ng mga nasa industriya at ng publiko ang mga susunod na hakbang ng investigasyon. Sa ngayon, nananatiling bukas ang kaso habang hinihintay ang mas malinaw na resulta mula sa mga autoridad at sa panig ng kampo ng artist. Anyway, mga kapopong, ang insidente ay nagbukas muli ng diskusyon tungkol sa responsibilidad ng mga public figure at kung paano hinuhusgahan ng publiko ang mga balitang mabilis kumalat online. Habang wala pang pinal na konklusyon, parehong umaasa ang mga taga-suporta at kritiko na lalabas ang buong katotohanan sa tamang panahon at proseso. Well, mga kapupong, mahigpit na tinututukan ng mga autoridad sa Pilipinas ang mga ulat tungkol sa sinasabing pag-alis ng negosyanteng si Atong Ang patungo sa Vietnam kasabay ng mga kaganapan kaugnay ng mga legal na proseso laban sa kanya. Sa mga oras na lumalabas ang iba't ibang impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Remulla na may indikasyon na nakaalis na si Ang ng bansa bago pa maisilbi ang mga kaukulang dokumento mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Remulla, ang araw ng naturang pagbiyahe ay kapansin-pansin dahil ito ay nangyari sa gitna ng mga mahahalagang development sa isang nagpapatuloy na investigasyon. Gayunpaman, nilinaw niya na patuloy pa ring sinusuri ang mga detalye at hindi pa ganap na nakukumpirma ang lahat ng ulat hinggil sa eksaktong lokasyon ng negosyante. Pero mga kapupong, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may mga natatanggap silang impormasyon na si Ang ay namataan umano sa Vietnam. Dahil dito, nagsimula na ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa at mga kaukulang ahensya upang masuri ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ang ganitong uri ng usapin ay nangangailangan ng maingat na koordinasyon, lalo na kung ang isang individual ay pinaniniwala ang nasa labas ng bansa. Dagdag pa ng Department of the Interior and Local Government, ang anumang aksyon na isasagawa ay dadaan sa tamang proseso at igagalang ang mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Hindi rin anila agad-agad ang ganitong mga hakbang dahil kailangang tiyakin na ang bawat kilos ay naaayon sa batas at sa international na pamantayan.
Sa panig naman ng Philippine National Police mga kapupong, sinabi ng mga opisyal na wala pa silang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa eksaktong kinaroroonan ni Ang. Sa kabila nito, patuloy silang kumakalap ng impormasyon mula sa iba't ibang sources upang makatulong sa mas malalim na pag-unawa sa kaso. Ayon sa kanila, mahalagang ma-validate ang bawat detalye bago ito ilabas sa publiko upang maiwasan ang kalituhan. Ang usapin ay agad na naging sentro ng atensyon ng publiko, lalo na sa social media kung saan mabilis kumalat ang mga ulat. Dahil dito, nanawagan ang mga opisyal sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi pa kumpirmadong balita. Mga kapupong, ipinaalala rin ng pamahalaan na ang pagbiyahe sa ibang bansa ay hindi automatikong nangangahulugan ng paglabag sa batas. Tulad ng sinabi ng mga opisyal, ang bawat individual ay may karapatang ipagtanggol ang sarili at itinuturing na inosente hanggat walang pinal na desisyon ang korte. Sa mga oras na nagpapatuloy ang beripikasyon ng mga ulat, sinabi ng DILG na handa silang magsagawa ng karagdagang plano kung kinakailangan. Kabilang dito ang posibleng pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa mga autoridad sa Vietnam upang mas malinaw na matukoy ang kalagayan ni Ang. Ayon sa ilang eksperto mga kapupong, ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga individual na naglalakbay sa labas ng bansa habang may kinahaharap na investigasyon. Sinabi nila na kadalasang nagiging masalimuot ang proseso dahil sa iba't ibang legal na requirement na kailangang sundin ng bawat bansa. Anyway, mga kapupong, nananatiling kumpiyansa ang mga opisyal na may sapat na mekanismo upang matugunan ang ganitong uri ng usapin. Ipinunto nila na sa tulong ng kooperasyon ng mga tao sa mundo, mas nagiging posible ang maayos na pagresolba ng mga kaso na may international na saklaw. Mga kapupong, sinabi ni Remulla na ang justice system ay patuloy na kikilos batay sa ebidensya at sa umiiral na batas. Sinabi niya na mahalagang mapanatili ang pagiging fair sa lahat ng panig habang tinutukoy ang mga susunod na plano. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang mga autoridad sa pagbuo ng mas malinaw na larawan ng pangyayari, kasabay ng pangakong magbibigay ng tamang impormasyon sa publiko sa oras na ito ay makumpirma.